Hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Mula nang inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ng dredging sa Barangay Poro Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur, sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Pwede namin kayo ma-interview? Sir, ayaw po namin. Sorry. Bakit? Hindi po. Hindi po kasi Mahal po namin ang buhay namin. Ay, ganun. mahirap na po. Maliit pa yung mga anak namin. Base sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. What people in Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM, uy, nandito na Ilocos Sur. They would tell us, tell me, bakit naman? Yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na ito sa SM. So nandito na ang Ilocos Sur. May kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Naniniwala si Atty. Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation ang isinagawa, kundi black sand mining. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas o Pamalakaya, dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef at iba pang yamang dagat, kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. More inclined to file a plunder or a graft and corruption case against these local executives who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore, there are no seashore. Kasama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw ang aktibong pakikibahagi ni Singson sa mga dialogo para kumbinsihin ang mga residente na payagan ang dredging. Sa mga naunang panayam sa mga local radio station, itinanggi ni Singson na may black sand mining. Kung totoo na may black sand mining, pagbibigay akong premyo sa inyo 1 milyon. 1 milyon ang premyo nyo. At lahat ng mga Singson na nakaupo, mag-resign lahat kung may black sand mining. Nitong December 22, pinawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Isla Verde at DNR Region 1 dahil dito ay nahinto na ang dredging operation. Natuklasan kasi ng DNR na ang operasyon ng Isla Verde ay nasa labas ng aprobadong river dredging zone. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Ilocos Sur. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.